Yan, magandang araw mga kaparts. Ang isi-share ko ngayon sa inyo at bago ko kalasin o tanggalin ito, isi-share ko muna yung DIY kong ginawa dito. So ang ginawa ko dito, yung adapter ko na 140 o 160, ginawa ko siyang 203. So ang ginamit ko na dito yung rotor ko na 203 at ang gamit kong adapter ay 140. Ang ginawa ko dito para magamit ko siya sa 203, nagdagdag ako ng spacer. Pero yung spacer kong ginamit, no, ay yung tube na alloy na makapal. Pinutol ko lang siya kung hanggang saan lang kailangan ng haba yung 203 na rotor. So ayan, at nagpalit na rin ako ng allen. Pinalitan ko siya ng mahaba para magamit ko yung spacer kong ginawa sa gitna. Ayan, so para mahigpitan ko siya, so naglagay ako ng ganito. So ayan, nag DIY lang tayo kasi wala akong mabilhan ng 203. Pero ang nangyari dito, no mga kaparts, inabot pa ito sa akin ng halos 4 na buwan bago ko ngayon papalitan. So ito yung kapalit niya. Ayan. Ayan. Yan, 203. Ayan. So ayan, senior ko lang kasi tatanggalin ko na siya at gagamitan ko na nung adapter talaga na para sa kanya. So ayan, yung kung about naman sa performance mga parts, no, good naman siya at never niya akong pinahiya sa trail, lalo na pag dumadayo kami ng bundok, nagti-trail kami pababa, ay hindi talaga ako niya pinahiya. Napakaganda, sulit yung pagkakagawa ko at marirecommend ko sa inyo na pwede siya. So ayan, so sana may natutunan kayo na konting DIY sa aking ginawa, no. Ang senior ko sa inyo ngayon ay yung 140, 160, 180 na adapter, pwedeng gamitin yan sa 203. Yun nga lang, ang i-DIY natin yung pinakang tornilyo niya para umangat. So ngayon, ang tanong nyo naman, pwede bang gamitin yan sa 160, 180? Yes, pwede. Kasi mag-a-adjust ka lang naman dito, puputulin mo lang ulit yan. So yun ang option yan. Ayan. Ayan, pakita ko na rin sa inyo. Kakalasin ko na to para makita nyo yung mechanism niya kung paano ko ginawa. Ayan, simulan ko na. So ayan, papalitan na natin yung DIY ko na adapter. Ginawa kong 203. So mayroon na tayo ngayon na adapter na 203. So papalitan na natin ng bago. Pakita ko lang sa inyo yung mechanism niya kung paano ko siya DIY. Ayan, kalasin natin kasi may nagre-request paano daw ba. Ayan. Ayan, zoom natin. Ayan, makikita na. So ayan, yung tube kong nilagay, and then ito yung nagsilbing spacer niya. Ganyan siya para mahigpitan siya. Ganon din yung kabila. Sabi nga nung iba hindi daw halata kasi parang part siya nung caliper. Kakulay kasi siya. Dami nga nagtatanong, iba raw yung aking adapter. Ayan, ganyan lang yun. So ayan, diba? At yan mga kaparts, no. Ito pa yung isa kong DIY, ang aking caliper. Ang caliper ko ay Shimano Theory LX at ang aking lever ay MT200. So DIY ko din siya. Yan. So yung lever nito, caliper nito, ay pinalitan ko.
Ayan, so pwede rin siya, compatible din siya. So ayan, tingnan natin ha. Ayan, papunta riyan. Yan ang gamit ko. Dito sa taas. Ayan. Ang gamit ko ay lever na hydraulic MT200 lang. So ayan. Ayan tingnan nyo. Pababa, sundan nyo. Diba? So pwede yan as long as ang hydraulic natin ay mineral oil ang gamit. Pwede siyang ikabit, lalo na pag nakita niyo yung tornilyo sa taas na yan at ganyan din ang itsura, pwede yan. Ayan. So alam mo kasi sa pagbabike magastos din, kaya dapat marunong kang mag DIY, at lalo na sa ganitong mga bike enduro. So mahal masyado ang maintenance, mahal ang pagpapagawa. Kaya ayan, lahat ng yan ako lang ang nagme-maintenance ng bike ko. Nag-a-align, nag-aayos lahat ng mga kalog, mga sira. Ayan. So ayan, pati hub. Ayan bagong palit ko ng hub yan. Nabili ko lang din ng mura. So pinalitan ko siya kasi boost type yan, mas mahaba kumpara do sa ordinary na mga hub. At may daya din yun pagkakalagay ko ng mga spokes. 32, 36 kasi yan eh. So ginawan din natin ng paraan, DIY din. And then ayan, lahat ng nakikita nyo dyan, DIY ko yan. Ayan, pati caliper ko na hydraulic, pa yung dulo, yung adapter ko or adapter ko ng caliper, DIY ko din yan. Ayan. So ganyan tayo medyo pagdating sa mas makakatipid, ginagawan lagi natin ang paraan. Kasi syempre hindi naman tayo maraming pera or na lahat ng oras may pambili tayo. So ayan, pero garantisado naman at epektibo. Hindi tayo napapahiya sa lahat ng rides natin, kahit ganito lang yung bike natin na dini-DIY lang natin. Minsan nga mas maganda pa pag dini-DIY, mas tumitibay at mas mas okay pa kumpara. At saka ang hilig ko talaga yung mga mga unang labas na mga parts ng bike, lalo na pag mga Shimano, mas matitibay. So hindi ko naman nila lahat pero ayan, meron akong video na isa na yung gamit ko, yung mamahali na sinauna na yung mga unang labas na mga roller na putol. So ayan, nagpalit din ako ng bagong roller ngayon. So ang ginamit ko na yung mas matibay. So ayan diba? So ayan, sana nagustuhan nyo tong video na to yan. Yan yung ruler, DIY ko din yan. So may video tayo yan kung paano ko DIY yan at naikabit yan. Hon na RD. So napakatibay nito, kaya ito na yung ikinabit ko dito sa enduro ko. Although medyo mahaba siya, pero hindi naman issue yung haba. Ang gusto ko kasi yung quality at tibay ng roller. Yung spring niya, ang ganda ng palo nito. So ayan So DIY ko yan, at panoorin niyo yung video paano ko yan naikabit dito sa aking bike na naka true axle. So ayan, hanggang dyan na lang muna ang video ko Sana may natutunan kayo na konti sa aking mga DIY, at pa-subscribe na lang din po ako dito sa YouTube channel ko para madagdagan po ang follower ko. Thank you.